Hi mga mare! Before magsimula ang araw, magkukulot muna ako ng buhok. Medyo matagal-tagal na din na hindi ako nagkulot ng buhok ko, kaya ngayon napagdesisyonan ko na kulutin na siya. Hindi ako naligo dyan. Ayan, ina-alternate namin yung buhok namin na hugasan. Kasi nga, ang tubig dito ay hindi kagaya ng tubig sa Pinas, na galing sa kataas-taasan ng bundok. Dito, iba. Kaya kung ayaw yung maglagas yung buhok nyo, huwag nyo hugasan lagi. Charot. Pag balak kong magkulot ng hair, hindi ko talaga nililiguan yung hair ko para hindi siya ma-double dead. Kasi nga, ang init ng blow dry, tapos paplantsahin ko din yung roots kasi kulot yung buhok ko, tapos ikukulot, diba? Double kill siya. Kaya, hindi ko siya niliguan ngayon. Medyo mahaba na nga ang hair ko ngayon, pinapahaba ko na siya. Sana mapanindigan kong pahabain yung hair ko. Kasi nga, parang hindi kasi talaga komportable sa long hair. At yan na nga, medyo madali na lang sa akin kulutin kasi medyo mahaba siya. Pag short kasi medyo mahirap ikulot ang short hair. Isa din pala sa dahilan kung bakit ako nagkulot today, magbe-breakfast kami sa McDo. Chari. Parang anak mayaman lang. Kung bibili ng McDo, dapat nakakulot yung hair at saka naka-makeup. Pero ang bibiling ko lang naman ay yung chai nila. Yung mumurahing chai nila. Ay, hindi naman pala yun mura. 4 dirham yung chai nila. Sa labas 1 dirham pero yung 1 dirham na yun, wala namang tatak na McDo. At iba naman din yung lasa. Buti na lang wala akong klienteng maaga that time. Kaya nakapagkulot ako ng buhok. Pero tinatanong ko naman lagi yung cashier. Pagbukas pa nga lang ng shop, tinatanong ko na yan lagi kung may maaga akong kliyente. Kung meron, ngarag ang beauty. Kung wala, ayun, happy-happy ako niyan kasi hindi makikita ng kliyente kung ngarag yung buhok ko. May mga kliyente ako dito, 6 years na sa akin, hindi nila alam na kulot yung buhok ko. Kasi nga, hindi ko pinapakita sa kanilang ngarag yung buhok ko. Sinasabi nila, you're lucky, you have straight hair, and you have a healthy hair, thick hair. Pero hindi nila alam, lagi ko yung pinaplansya araw-araw. Pero sinasabi ko naman sa kanila, yung ibang nagtatanong kung natural straight ba yung hair ko. Sinasabi ko naman ng totoo na hindi. Pinaplansya ko lang. Pero kung pagod ako magplansya na, pinapakeratin ko siya. Pero wala kasi akong time para umupo ng ilang oras. Tapos magbabayad din ako ng keratin. Kaya hindi ko na siya muna pinapa-straight. Siguro pag nakabakasyon na, that time, ipapa-straight ko siya. Itong kulot ko na to, maglalast yan until evening or hanggang bukas. Kahit hindi ko yan lagyan ng spray, maglalast yan hanggang bukas. Sa mga virgin hair, yung buhok nila sobrang healthy, kaya hindi maglalast yung kulot. Kaya kailangan nila ng hairspray. Madali ko lang yan kinulot. Siguro hindi umabot ng 15 minutes kasi nga kabisado ko na yung buhok ko. Ito na, natapos ko na din yung hair ko. Ready na kumain ng umagahan. Pag-uwi ko nga that time sa bahay, shock na shock si Dong. Ano daw nangyari? Bakit daw ako nagkulot ng buhok? May pupuntahan ba daw kami? Sabi ko sa kanya, wala lang. Gusto ko lang matulog na maganda, charis. At ito na nga, dito na kami sa McDo. Pinabidyohan ko na din kay Marimar yung buhok ko para iba naman yung background. Nag-rice nga ako that time mga mari kasi ang dami kong nabaong kanin. Usually kasi pag umaga, bread ang kinakain ko. Andito pala kami ngayon sa may Pizza Hut. Unexpected na mga pangyayari. Nung naglalakad kami pa uwi, nagtawag yung katrabaho namin dati na andyan daw sila sa Pizza Hut. Wala daw siyang bisita. Sila lang dalawa ng partner niya na may birthday. Ang dami niyang in-order. Kaya that time, nang tumawag siya, hindi na kami humindi. Diyan agad kami pumunta. Kasi nga, di ba pagkain yan, bawal hindian. Charis. At ito na nga, nagbitbit na ako ng cake na binili ng katrabaho ko para sa partner niya at kami ang nag-surprise. Baka isa to sa balak niya kaya pinapunta kami dyan para magbitbit ng cake. Ang dami pa namang tao kasi busy lagi yung Pizza Hut na yan. Kaya siguro nahiya siya. Kaya pinapunta niya kami dyan. Charot lang. At ito na nga, sinurprise na natin. Mabait yung friend ko na yan at saka yung partner niya. Sobrang bait. At nung kinabukasan nga, nagyaya si Jana na mag-Pizza Hut daw kami. Mag-breakfast daw kami sa Pizza Hut. At syempre, bawal humindi kasi pagkain niyan, charis. Ito ang cute ni Mingming. Nasa 3rd floor siya. Bumaba siya sabay sa amin kasi nga ang tambayan niya ay nasa ground floor. Ang galing. Alam na niya paano sumakay ng elevator at alam din niya kung saan siya lalabas. O diba, mauna pa siyang lumabas sa amin, nakaabang na agad. Ang sosyal ng mga pusa dito sa Dubai, marunong mag-elevator. O diba, diyan na yun siya magtatambay. At ayaw niyang lumabas kasi alam niya sa labas sobrang init. At ito na nga, kahit sobrang init,
init, pinuntahan pa din namin kasi mukha kaming pizza, charis. At sobrang init that time, tingnan nyo naman ang araw. Oh, malinis ang kalsada, walang naglalakad na tao, kaluka, kasi sobrang init. Pero pag winter dito, panalo naman, sobrang sarap ng panahon. Ito na nga, nag-breakfast na kami dito sa may Pizza Hut. Madali lang kaming nag-breakfast at umuwi na din kami. Hindi ko na malayan yung suot kong t-shirt ngayon, suot ko din pala nung nakaraan. Sinama ko na nga din si Jana pa uwi ng bahay kasi gusto niya makita yung bahay-bahayan namin. Nagluto din pala ako nitong cheese lumpia. Cheese lumpia ang tawag ko kasi nga cheese ang nasa loob nito. O yan, pampulutan to eh, pero ginawa kong snacks and sarap niyan. At nung hapon nga, andito ako ngayon sa malaking day to day, ang pinakamalaking day to day dito sa Dubai. Kasama ko si Pinsan kasi uuwi siya ng Pinas. Bibili kami ng pampasalubong. Yung mga t-shirt nila dito na may nakatatak na I love Dubai. Mura lang to dati pero ngayon ang mahal na nila. Nasa 10 na. Dati sobrang mura lang nito. Nasa mga 4.99 o around 5 dirham. Diba dumubli yung presyo. Ito kasi yung perfect para pang pasalubong kasi may nakalagay na I love Dubai. Pagkatapos nga naming namili, dinala ko si Pinsan dito sa Indian restaurant. May bulalo sila. Napagod kami sa kakapili ng I love Dubai na t-shirt. Kaloka. Ang dami kasing pagpipilian. Yun ang mahirap pag madaming pagpipilian. Nakakapagod. Si Pinsan lang ang kumain dyan kasi nga nabusog ako dun sa niluto kong cheese lumpia.